dapat hayaan nila vote ng mga tao. Pag gusto si Alice Go ng mga tao, vote yan. Pag ayaw, edi talo. Bakit need magpa-presscon yung si Loren Legarda? Tumanda na lang yan sa pagiging senador, ay ewan. Wala tayong pakialam kay Alice Go, pero wala kayong karapatan na pigilan siya. Yung convicted, hindi nyo pinipigilan. Yung may kaso lang eh. Di ba? Si De Lima nga, nakakulong pa, nangangampanya pa ng senador noon eh. Talo nga lang. Yan. So far, eto na po yung line-up natin, di ba? So, yung tatlong PDP. Ngayon, nadagdagan na. Alam ko, PDP yan si, si Jimmy Bondoc eh. So, si Marcoleta, nagdeklara na. 5 na. 3, si Ipe, Bato, Bongo, si Jimmy Bondoc, Marcoleta, si Vic Rodriguez, 6 na. Malamang may 2 o isa sa Duterte. 7. Mukhang si Chavit, mukhang pang-8 yun. Mukhang makukumpleto natin. Maganda-gandang laban to. Biruin mo, si Kerwin Espinosa tatakbong mayor. Well, pati po si ano ba pangalan nun? Yung nagtago, Mabilog. Badong Lito Lapid, the best senator. Committee on Silent Night. Committee de Silencio. Siya po ang pinakaano talaga. Si Lito Lapid talaga ang tanging senador na nakagampan ng kanyang tungkulin. Kasi siya yung chairman ng Committee de Silencio. Wala kang narinig. May nagtanong nga habang saan ba natin napanood yun na nag-hearing, biglang lumabas? Senador pa pala yan si Lito Lapid. Legarda, self-confess, she works with CPP. Dinipensan pa nga niya, dapat na label as terrorist. Di ba? Oo nga, di ba? Natandaan ko yan nung tinatalakay yung anti-terrorist bill na naging law na. Kung di complete ang Duterte slate, sama natin si Benji Magalong. Hindi raw po yata tatakbo eh. Sabi ni Amik eh. Ngayon, basta po ako ganito. Ang pakiusap ko lang, wag lang po yung slate talaga ni Marcos. Kahit na sino po iboto nyo, kung kunwari mukhang hindi naman makukompleto, di ba? Pero wag lang po yung slate kasi pagtatawanan po tayo eh. Nakakatawa po. Panay po ang tutol natin tapos biglang slate niya iboboto natin. Kita nyo naman pinamukha ni Angara talaga na ang pera ay galing kay Martin Romualdez at kay Saldico. Puro na lang kalokohan sa ating politiko. Biruin nyo, naroon pala si BBM. Nanghingi ka ng budget direkta kay Martin, hindi kay BBM. Grabe. At least si BP Sara, nanghingi ng budget niya noon, di ba? Kay BBM. Ito wala nang hiya-hiya din eh. Ano kaya nararamdaman ng Pangulo, no? Naroon siya, hindi sa kanya nanghingi ng pondo yung DepEd, kundi dumirekta kay Martin. Bad si De Lima ba kakandidato? Opo, party list. Praying the 3 Dutertes will run. Parang may maiiwan sa kanila sa Davao. Sana may maiwan na taga Davao tapos yung 2 Duterte tumakbong senador. Boss Buds, pati ayan, Davao City yan, Mati, di ba? Alam ko sa Davao, hindi, iba na to, Mati City yata, hindi ko alam. Basta Duterte slate lang tayo. Wala nang pag-asa politika sa Pinas, Boss Buds. Meron, kaya nga tayo narito eh. Kaya nga tayo nangangampanya eh, di ba? Meron at meron yan. Kasi alam nyo po, traditionally, given yan eh, yung anong tawag dyan, yung midterm election, para po yan sa nakaupong admin. Pag na-break natin yan, yari sa 2020 itong mga to kay Sara. Dapat kanila yan eh.
May makalusot sa kalaban, isa, dalawa lang, ganun. Eh, nung si Duterte nga, zero yung kalaban. Ano masasabi mo sa BAT sa foreign na digital? Yun nga eh. Lahat talaga ng pagkakaperahan, alam nito na Recto. Kung paano magkakapera, benta rito, benta dun, utang dito, utang dun, tax dito, tax dun. Sana all mabago na sistema ng politika sa Pinas at sana Duterte na forever. Hindi naman, given lang, mapaunlad lang talaga yung Pilipinas. Siguro dapat sunod-sunod lang eh. Tapos mapaunlad lang talaga yung tuloy-tuloy lang na ano. Marcos Alipores Recto, inakalat-lahat kayo, pamilya, nasa politika, pati si Manzano. Gusto ko nga matalo yan eh. Ano masasabi mo sa mga vloggers na tatakbo, Boss Buds? O baka na-topic mo na di ko lang napanood? Eh, mga tao rin yung mga mga tao rin naman sila. Gusto nilang tumakbo. Feeling nila sikat sila, di okay naman. Hindi naman natin kilala yung mga yan. Kung may kakayahan ba sila, wala. Hindi ko naman sila napapanood, di ba? Makikita nyo naman yan kung mapapanood nyo. Ganun lang talaga. Meron talagang ganun. Gusto nilang itry eh. Kaya ang tanong, yung bang mga tumakbo na yan, maaalam sa politika, sino ba yung mga, hindi ko kilala yung mga yan. Never ko pa napanood yan. Yung Models of Manila, pangalan pa lang, models, baka mga tungkol sa mga artista, mga binablog niyan eh. Anong anong mahihita natin yan? Kung si Diwata naman pag-uusapan, tsaka yung Rosemar. Anti-Duterte po yan. Anti-Duterte ka pa. Alam niyo po, ang ibig sabihin po ng Duterte, DDS, sa akin pagkakalam, ano yan, di ba? Duterte, Davao Death Squad. Duterte, ano, di ba? Solid Duterte. Itatanong niyo po yung mga, ang dami po, marami pong kinakabit yung sarili nila sa mga Duterte na party list eh. Mamili na lang po kayo. Hindi ko po kilala yung mga yan eh. Mamaya, putya, manalo yan. Tapos, Badong, kaya ako binoto yan dahil sa iyo. Hindi po ako mag-endorso na hindi ko po kilala. Yan po ang matitiyak ko sa inyo. Hindi po ako mag-endorso ng taong hindi ko kilala. Mahirap na. May mga ano kami, di ba? Meron kami responsibilidad sa inyo. Davao Duterte diehard supporters. 800. Samahan pa ng mga sinungaling na balimbing na mga re-electionist na trapo kawawa Pilipinas. Kaya nga po bumoto tayo ng mga kakampi natin, di ba? At least pagkakampi natin, may laban-laban tayo ng konti. Bakit nga ba may HOR at senators kung isa lang naman ang ginagawa ng mga yan, di ba? Di palang pag-isahin. Ano rin kasi yan eh, yung sa totoo lang po kasi, yung senator kasi, dahil palibasa, eto tingin ko dyan palibasa, ine-elect po yan ng buong Pilipinas. Parang, dyan na, yan na yung hasaan ng mga future presidents. Di ba? Kung gusto mo maging presidente, dumaan ka muna dyan. Yung lalo nung araw, kagalang-galang talaga yung mga senador. Diyan magmumula yung mga presidentiable. Karamihan, mga nagsenador muna. Ngayon kasi, wala Artista, pwede kang maging direkta, presidente na agad.
Kailangan may check and balance. Yan, check and balance. Pero sa kaso po ng Senado tsaka Congressman, alam nila lahat na yung pondo kay Martin, sinabi ni BP Sara, wala. Pondo po talaga yung pondo po, kung sino po ang may hawak ng pondo, siya po ang may kapangyarihan. Huwag lang magkaroon ng dayaan, mananalo po Duterte team. High quality sector. Alam nyo, ito tatapatin na fantasy dream ha. Magtapatan na po tayo. Ngayon pong panahon ng dati, 'di ba, mano-mano tayo. Yan, mano-mano, madali po yung ano eh. Madali po yung sa mano-mano yung dayaan eh kasi dagdag bawas ang dali lang po diyan eh. Inaano lang kasi yan eh, sinusulat lalo na po pag sa mga municipal canvassing, provincial canvassing, no? Babawasan po yung mga, lalo na yung mga natalo kasi pag talo na hindi na magpapadala ng mga ano eh, no? Pag mga sumuko na, talo na tayo, wag na, wala. Yung mga walang ano na dagdag bawas po yan. Pero ngayon pong computerized, sino lang po ba yung naingay na nadaya daw? Dalawa lang naman yung maingay na nadaya eh. Si Marcos at si Leni Robredo. Dinadamay lang tayo lahat eh. Tanong ko sa inyo, tapatan tayo. May umangal bang Duterte na nadaya? Wala, di ba? Kasi wala natalo eh. Alam nyo, kung may ambisyon ka pa kasi, kung ikaw may ambisyon ka pa, na tumakbo pa balang araw, lalo na po sa national level, hindi ka dapat natalo, nadaya ka dapat. Bakit ka nadaya dapat? Kasi pag umamin ka natalo, wala na. Goodbye Philippines ka na. Tapos na karir mo. Sino po talaga ng mga nadaya na umangal? Si Bongbong lang naman tsaka si Leni. Ayun naman, no? Siyempre dahil mga nadaya kami, nadaya. Dinala-dala. Kaya pumasok sa utak nyo na may malawak na dayaan. Duterte walang pera noong 2016. Walang, akalain nyo, walang kakamping mga politiko, walang kakamping oligarko. Nandaya, kaya nanalo. Imposible, di ba? Yun lang po yun. Huwag niyo pong itanim sa utak niyo yan. Kasi kung ngayon pa lang, ba't tayo lalahok kung nadaya lang tayo, sana wag tayo kalokohan yan. Si Leni lang tsaka si, tanong, sabihin niyo po kung sino nagsabi na daya. Tatlo lang sila. Si Bongbong Marcos, nadaya daw ni Leni. Si Leni, nadaya daw ni Bongbong Marcos. At saka si Shell Jokno, nadaya ni, sino ba nang number one? Sino ba nang number one na, si Robin Padilla. Yan, nadaya si Shell Jokno ni Robin Padilla. Isipin nyo nga, tatlo lang po yung very vocal na nadaya sila. Maniniwala kayo na nadaya talaga? Bongbong Marcos, nadaya daw siya ni Leni. Leni Robredo, nadaya daw siya ni Marcos. Tsaka si Shell Jokno. O ngayon nyo sabihin sa akin na nadaya talaga sila. Hindi nyo ako real talk ako, walang. Sino ba yung nagsabi na daya sila? Si Duterte makakapandaya sa tingin nyo? Si Shell Jokno, nadaya. O, kita nyo, tatlo lang sila. Nung computerized election, iba yung mano-mano. Marami nadadaya nung mano-mano. Sa computerized election, tatlo lang po yung kilalang nakita kong nadaya. Tatapatin ko na kayo. Kasi syempre dati kalaban na, kakampi natin yan. Kaya medyo nakikisakay-sakay tayo. Oo nga, pinabuksan na nga lahat eh. Buksan, di ba nagprotesta? Bubuksan yung gusto niyang buksan na balota. Ano ba nangyari? Iba po yung bidding, no? Iba po yung mga kinaso dyan sa mga
Iba po yung binibintang ni Marcoleta. Ang binibintang ni Marcoleta dito kay sa Comelec, mga yung sa bidding ba, yung mga papalitan, yung mga malaking pera kasi yan eh. Nagkaliwanagan na tayo. Yan ang katotohanan. Nadaya si Gadon. Tatlo lang. Bongbong, Lenny, Sheljokno. Kayo na bahala. Kayo na bahalang pumatol. Kata-kata Duterte hindi nadadaya. Ano yan? Unang takbo pa lang ni Duterte sa national level yun eh. Hindi pa nadaya. Offshore account ang siniwalat ni Kong Marcoleta tungkol kay Garcia. Yung mga bigayan po yan ng mga iba po yung kinasok kala Bautista, binibintang ngayon kay Garcia. Iba po yan yung mga lagayan ng mga nanalong taga-count. Malaking pera kasi yan eh. Yung mga counting. I doubt sa election ngayon sigurado na bayaran na. Wag na tayo kung alam natin na dadayain lang, wag na tayo lumaw. Tignan niyo yung mga nagsabi na daya sila. Lahok pa rin. Diba? Nadaya na pala kayo, bakit kayo lumalahok? Kaya nga namin nasabi na nadaya kami para pwede pa kaming tumakbo. Hindi naman ako tinalo niyan. Dinaya ako niyan. Matagal na po yung practice sa mga local, mga mayor. Wala po natatalong mayor. Pag umaming ka natalo ka, yung maginoo ka, kinongratulate mo, congratulations. Wala ka na sa susunod. Pero yung tao na nagsabi, dinaya siya, may tsansa pa siya. I-give up muna ni Erwin Tulfo ang US citizenship niya bago siya kumandidato sa senator. Pimentel versus Subiri. Hindi pa po computerized yun. Dagdag bawas po ang tawag doon. Hindi ko po sinabi lahat ng eleksyon walang dayaan. Sinasabi ko po sa inyo yung eto. Kasi ganito po yan. Hindi ko rin naman sinasabing walang nagtatangka. Meron naman siguro. Kaya lang, huwag kang lumahok kung papadaya ka lang. Pag nadaya ka, kasalanan mo yan. Ganun yung katwiran ko sa buhay. Papadaya ka lang pala eh. Bit ka pa sumali. Tapos iyak ka, daya ko eh. Hindi po yun. Lahat po ng politiko inaano yan. Paano tayo hindi madadaya? Alam na nila yan. Sabi na lang nadaya kasi para kaawaan at iboto uli. Hindi po talaga ganun ang practice natin. Ako kasi sanay ako sa mga laban eh. Yung sa university nga, sinabi ko sa inyo, lagi kaming talo. Bakit ba laging talo kami? Inaral ko yung putya, nangangampanya kami sa panahon lang ng kampanya. Yung kalaban namin, pasukan pa lang, may volunteers group na sila. Ate kuya na sila. Di ba? Ito si ate, ito si kuya. Putya kasi kami, mga haragan eh. Bawal kaming tawagin kuya eh. Nagpatawag na rin ako, Kuya Badong. Kuya Badong na. Alam mo yun, yung kinakailangan mo manalo eh. Gagawin mo ang lahat. Kaya hindi, mga po yan, mga hindi po ako naniniwala dyan na yung lalaho ka para matalo. Huwag ka na lumahok.